Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5. Voluntaryong sumuko. Ibinahagi ng Police Regional Office 4A ang mugshots ni 4th District Cavite Representative Kiko Barsaga matapos voluntaryong sumuko ang kongresista sa Dasmariñas Component City Police Station ngayong gabi Lunes, April 13. Kagabi to. Nahaharap si Barsaga ng 8 bilang ng cyber libel. Nasa 48,000 ang inirekomendang piyansa sa kada bilang nito. So ito po yung mugshot. Yan o. Ayos. So, ang pagkakalam ko ito, yung isinampang cyber libel complaints ni Mr. Enrique Razon at iba pang mga membro ng National Unity Party. Maraming nagsampa sa kanya ng cyber libel. Kaya ito na. Na-issuehan siya ng warrant of arrest at voluntaryo naman siyang nag-surrender. So, 48,000 times 8, around 400,000 ang kanyang binayarang piyansa. Ano yung basihan? Yung parang sinabi niya ata na mayroong si Rason parang na bribe. Hindi ko na matandaanan. Basta tungkol ito sa politika, yung control ni Romualdez sa mga kongresista, something like that. Hindi ko na matandaanan. Ako, saludo ako dito sa kongresistang ito. At may nabasa akong post kahapon, laban lang, Congressman Barsaga, nasa likod mo ang taong bayan. Hindi ko pa alam noon na kahapon na issue. Kaya lang ang duda ko, baka may warrant of arrest na ito. Bakit sinasabing laban lang? So ngayon ko lang nakita itong post na ito na may warrant of arrest na pala siya at matapang niyang hinarap. Yan ang tunay na mga lalaki. Meron akong kaibigan na in 2024 nasampahan din ng kaso. By that time, nasa Amerika siya. At may nag-advise na huwag na siyang umuwi ng Pilipinas. Kasi pwede man siyang tumira sa Amerika. Kaya lang yung kaibigan ko na yon is umuwi. Hinarap niya yung kaso. At hindi nagtagal, na-dismiss yung kaso. Kasi buhay na buhay pa ang hustisya sa ating bansa. I tell you, experience ko ito sa yung kaibigan ko. Yung cyber libel na yan, may nabasa akong post, sino bang, isang abogado, kakaunti pa daw ang na-convict sa cyber libel case na yan. Kakaunti. Ang isa sa mga nabanggit na na-convict ay si Maria Reza ng yung CEO Rappler. CEO ng Rappler na convict. Dahil sa post niya tungkol sa isang negosyante na nang dahil sa post na yon naapektuhan ang negosyo ng negosyante, kinatigan siya ng kinonvict siya ng Regional Trial Court, inaffirm ng Court of Appeals, ngayon nasa Supreme Court ng So, sa dami nang na-file na cyber libel, sabi ng nag-post is yung percentage, kakaunti ang nakukonvict. Sino pa bang alam kong na-filean ng cyber libel? Si Mr. Rigoberto Tiglao, yung columnist ng Manila Times.
sinampan siya ng cyber libel ni Congressman Duke Prasco ng Cebu nang dahil sa impeachment no last year ni BP Sara. Ganun din, na nabasura yung kaso. So anyway, good luck Congressman Barsaga. Ituloy lang ang laban. Isa si Congressman Barsaga sa 4 na Gen Z na tinawag na disruptor na nanggugulo sa plano ng mga kalaban. Barsaga, Libeste, Attorney Harold Respicio, and Congressman Marcoleta. Yan yung mga bata ngayon na palaban, hindi natatakot sa administrasyon, nagsasalita. Bilib ako dito kay Congressman Barsagas. Sabi niya sa isang post na, I'm willing to die for this country. So be it. Kung makulong ako, kung mamamatay ako, I'm ready. Kaya itong kaso-kasong ito, kailangan mo lang yan ng magaling na abogado. Ulitin ko, yung kaibigan ko na sinampahan ng kaso, ng administrasyong ito, tungkol din sa politika ang dahilan. Parang tinatakot nila ang kaibigan ko. Sinampahan. Magaling yung abogado niya. Ano ang nangyari? Demurrer to evidence. Ano yun? Napakahina ang ebidensya na ipinakita sa korte. Kaya inaprubahan ng judge yung manifestation o yung i-final na demurrer to evidence dahil mahinang ebidensya. Hindi na mag-proceed ang kaso basta mahinang ebidensya. Kaya suportahan po natin. Ipagdasal natin si Congressman Kiko Barsaga na malampasan niya itong mga kaso na ito at magpapatuloy. Mahintay niya na mag-upo si BP Sara as President sa 2028. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is nakakatulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mauna ni ang atop sa natagaan na mo og yero nga mga silupin lang in town. O kini ang iyang atop nga yero nga lata na gyud kaayo. Nga dagko na kayo og buslot. Makita gyud nato nga dako na gyud siya og mga buslot tungod sa gidugayon na nga ilang mga atop. Og karon mo pod ni ang yero nga among ginahatag sa mong gitaba nga ilang iatop karon. Buyudan o diyan. Ug karon naman na gyud sa pag-atop ang among ginatapang nga yero. So na pulihan na gyud tong ilang mga atop ganina. Sa naghatag og sin og salamat pod sa Ginoo nga dili na sad mi maulanan kay natagaan nami og sin. O so pila na dayto ka tuig ang inyong atop nga gaulanan na og mga buslot na? 13 na ka tuig ang among atop.
So 13 na katuig. So dugay na gyud. Oo. Oo. So salamat kaayo. Salamat sad